Hello? Hello? Dan? Si Tina ito. Oh, Tina. Gusto kita makausap ngayon din. Bakit? May sasabihin ako sa'yo tungkol kay Mama. Saan? Doon sa dating tagpuan. Kasi alam kong ikaw lang makakatulong sa akin. Sige, darating ako. Oo, hintayin kita ha. O sige. Hello, Chito. Sa Papeto. Mukhang may sabi tayo. Makikipagkita si Tina kay Dan. Alam mo na kung ano ibig sabihin. Iwan mo ko! Iwan mo! Walang yakap! Iwan mo, sabi! Iwan mo! Tina? 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 Sino gumawa sa'yo nito? Sino? Sino? Sabihin mo! Tina! Tina!
Mama, tulungan niyo ako, Ma. Mama! Tado ka, no? Bakit? Pinatay mo itong babae ito, ha? Nobyo ko to, hindi ko siya pinatay. Ano hindi? Ako na! Sandali lang! Tigil! Ay tuturo niyo ba sa harap ng hukumang ito ang sinasabi niyong pumatay kay Binibining Cristina Sanchez? Opo. Siya po. Yung taong yan. Yan lang po ang gusto kong itanong sa testigo, galang-galang na hukom. The witness is excused. Do you have another witness? Yes, Your Honor. Tinatawagan ko si Ginoong Rico Gomez. Pangalawang testigo laban sa nasa sakdal. After a careful evaluation and examination of the evidence presented by both prosecution and defense, oral and documentary, this court finds the accused, Danilo Beroya, guilty beyond reasonable doubt of the crime of murder as charged, defined and penalized under Article 248 of the Revised Penal Code with the aggravating circumstance of having committed the same during nighttime, and is hereby sentenced to suffer an imprisonment of 10 years, 8 months, and 1 day of prison mayor, maximum to 20 years of reclusion temporal in its maximum degree with cost. The accused is further ordered to indemnify the heir of the victim in the amount of 12,000 pesos by way of civil liability. It is so ordered, San Vicente Rizal, August 23, 1971. Signed, Remigio A. Santos, Provincial Judge. The session is adjourned. Magsitayo lang ang lahat. Thank you. Congratulations. Pare, basta kami tumatrabaho, malinis. Dito, tapos na ang problema mo. Pwede ka na magsaya. Hindi lang naman ako ang masaya. Iyo rin. Sa'yo. Baka naman makakalimutan ng papa mo yung pangako niya sa akin. Yung promotion. Di problema yun. Si Papang bahala ron. Sa akin, ang paghihiganti, yan ang sabi ng Panginoon. Kaya tayong lahat ay hindi dapat na mag-isip o gumawa ng anumang masama sa mga taong sa atin ay nagkasala. Sa halip, ipaubaya natin sa Diyos ang lahat at ipanalangin natin sila sapagkat kapag yan ay ating nagawa, natitiyak kong tayong lahat ay kanyang pagpapalay.
dalagan-dalaga na itong anak mo. O yan, Padre, si Andy. Binatang-binata na rin. Halos magkasing edad lang sila ni Lisa. Parang kailan lang. Nagpapasalamat nga ako sa iyo dahil kung sa iba mo dinala si Andy, hindi ako magkakaroon ng mabait na katulong. Father, excuse me. Pupuntahan ko lang ho sandali si Andy. Alam mo, Padre, napapansin ko kay Andy, medyo mahiyain. Halos ayaw makipagkaibigan sa iba. Marahil, dala yun ng kanyang maagang pagkaulila at di ganong nakapag-aral. Pero palagay ko naman ay nalimutan na niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Isa pa, Padre, bata pa siya nang mangyaring aksidente. Alam niyo naman mga bata, madaling makalimot yan. Lalo na ngayong kayo ang nag-aaruga, eh. At itinuturing ko siyang tunay kong anak. Yan ang namamahay sa aking puso. Ang ganda ng tinugtog mong yun, ah. Ano bang pamagat nun? Ina, isang lumang tugtugin. Tumugtog ka naman ng iba. Magkikinig ako. Yung palang nabubuo ko eh. Paboritong-paborito mo yata yun, ah. May ibig sabihin ba sa'yo yan? Meron. May naalala kasi ako isang taong mahalaga sa akin eh. Sino? Girlfriend mo? Hindi. Nanay ko. Ah, akala ko kung sino na eh. Ako mga sisa. Siya nga pala, pumunta kami dito ni Papa para imbitahin namin kayo ni Father Anselmo. Birthday ko sa linggo eh. Ganun ba? Hayaan mo't darating kami. O sige, Padre. Aasahan po namin kayo. Pero mauna na kami at meron pa kami mga kukumbidahin. Pero huwag niyong kalilimutang isama si Andy. Sige, Andy ha. Baka alis na kami ni Papa eh. Basta sa linggo ha. Sa linggo, basta ha. Ano? Hindi ko kaya. Matigas ang tarantado. Alis ka talaga! Bilib din naman ako sa'yo. Ang lakas ng loob mo. Kaya bago-bago mo eh. Ang tapang-tapang mo. Hoy! Pag kinakausap ka, huwag mo akong tatalikuran, ha? Huwag kang magsalita ng ganon. Gagaling ka rin. Marami ka namang gamot eh. Hindi ako lumalakas.
Pakiramdam ko, lalo ako nanghihina. Paano lagi ka nag-iisip? Alam kong lagi mo naaalala sa Christina. Pero kalimutan mo na siya. Talagang ganyan lang ang buhay. Una-una lang yan. Hindi ko pinagkakait si Tina sa kanya. Kahit ako, kung gustong kunin ng Diyos ngayon man, hindi ako magkakait sa kanya. Ngunit, ang hindi ko maubos maisip, kung bakit nagawa nila kay Tina ang ganun. Daan na naman. Iya. Hanggang ngayon ba naman ay hindi ka makapaniwala si Dan ang pumatay kay Christina? Yan Dan na yan. Napakasamang tao. Ador, kilala ko si Dan. Alam ko kung gaano kamahal niya si Tina. Siya isang binatang mabait at magalang. Ang naging kasalanan lang niya, siya isang mahirap. Nena, talagang hindi kita maintindihan. Dapat galit ka rin sa taong pumatay sa anak mo. Pero parang ipinagtatanggol mo pa siya. Wala akong nararamdamang puot sa aking dibdib labang kay Dan. Malakas ang aking paniniwala na ibang taong pumatay sa kanya. Huwag na natin pag-usapan yan. Hindi ka ba kakain? Sige, palalabas ko na yan. Baka may narinig akong pinag-usapan kayo ni Janena. Baka may nalalaman sa tungkol sa... Masyado ka nervyoso. Yan ang dapat alisin mo sa katawan mo. Hindi mahalata tayo. Pero papa, naiinip na si Mr. Calderon. Kailangan bayaran ko ng utang ko sa kanya. Talagang napakahina mong tao. Alam mo kung nakuha mo sa Castilla, lahat ito sa atin na sana. At nabayaran mo si Calderon. Sinubukan ko naman eh. Pero nakita mo naman kung gaano kainis sa akin ang tinang yun. Maghintay tayo ng magandang tiyempo. Kailangan mag-ingat tayo. Kung hindi, baka masabi tayo. Saka na lang ako papasok, inay. Titingnan natin ang sitwasyon. Sige, pumanik ka na sa itaas. Magpili ka ng bigas. Opo, inay. Nay, ba't kayo umiiyak? Wala, anak. Naalala ko lamang itay mo. Ito lamang ang tanging yamang naiwan niya sa atin. Siguro, inay, sa tatay ako nagmana ng hilig sa pagtugtog. Oo, anak. Alam mo ba, ang itay mo ang pinakamagaling na tumugtog ng piano sa lugar natin. Laman ang tignan ko. Bungi pala. Mukhang enjoy na enjoy kayo, ha? Ha? Oh, kumain ka naman. Di ka yata kumakain eh. Try this naman, oh.
Pare, ano sinasabi ko sa'yo diskarte ka, pare? Eh, para ilang taon na ba si Lisa nyo ngayon? 22 na ho. Ah, dalagan-dalaga na pala, ano? Oo. Oh, si Father. Salubungin mo na. Oh, sige. Malakam na. Kain na. Oh, Andre! Magandang gabi. Magandang gabi din naman. Oh, Andy. Lisa, mukhang hindi ka mapalagay, ah. Ewan ko ba? Para akong tense na excited na hindi ko maintindihan. Inip na kasi ako, eh. If I know, alam mo naman mga sakristan, kung mag-diedig pang babae. Ka, bookingin mo ako. Talaga bang gwapo ang Alice? Gwapong-gwapo. Wait ka lang dyan. Ipapakilala ko sa inyo. Tikman nyo naman tong niluto ko, oh. Huwag kayo, Padre. Harapan na yan. Sana rin may birthday. Kumain na kayo, Padre. Baka ginugutom na kayo. Mamaya na. Babati muna ang Felisa. Excuse me, ah. Nandiyan na kasi yung hinihintay ko, eh. Huwag nga pala. Ano pala eh? Good evening, Father. Good evening. Happy birthday, Iha. Happy birthday. Thank you. Akala ko talaga, Father, hindi na kayo makakarating, eh. Pasensya ka na, Iha. Naatraso kami dahil nagmisa pa ako sa kabilang simbahan. Ang importante, ho, nandito na kayo. Oh, O sige, Padre. Kumain na kayo. Kung ginugutom na kayo. Ito naman, oh. Meron tayo ako sa amin ng bagay na mag-usap. Charing, 2 bira tsaka yelo. Oo, ate, sandali. Inay, 2 bira tsaka yelo. Hoy, Rosie. Akala ko ba'y sinabihan mo na yung taong yan na huwag naman ligaw sa'yo, ha? Inay, wag naman masyado malakas. O bakit? Eh, ano ko yung lakas ko? Tatakot ka marinig? Eh, ano ko marinig? Ang inaalala ko lamang ay ang kapakanan ko. Wala na ang tatay mo. Ikaw nulong ko. Pagkatapos tatayin ka pa ng kusinti naman ng lintik dyan, Inay, sabi ko naman sa inyo, wala yan. naniniguro lamang ako. Ate, ito na yung order mo, oh. Linda, isang baso nga rito. Oo, ate. Rosie, si Ali ka rin galit yata sa akin. Huwag mo intindihin, ganun lang talaga yun, eh. Dito. May aso. Talagang matigas ang ulo mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko makikita pagmumukha mo rito? Chito, huwag mo naman bastusin ang customer namin dito. Bakit? Naliligaw ba siya itong ugok na to? Ha? Tama na yan! Maawa kayo sa kanya! Dali! Akin na itag dyan! Yung pinamalaki! Ay, hindi tumigil ang katatatuhan rito, malukulok ito, eh! Tatagayin ko, eh! Tignan natin kung sino dyan ang halagang pito ka! Hindi ba kayo magsisitigil dyan, ha? Nakataga! Biyan mo ako dito! Wala ba yan ako? Di sila ang kailangan ko! Relax mo! Hindi ako katalo! Mga bata! Ano hindi ka talo? Tingnan mo lang tayo yung sinira! Hayaan nyo! Babayaran ko lahat ng nasira! Pabayaran! Wala kang pinangangas kundi ang kwata mo! Kainin mo yung kwata mo! Hindi ko kailangan! Ali ka rin! Hindi ba kayo magsisisi? Tama na! Tabi ko kayo talaga! Naku! Gisisi ko kayo! Hoy! Ikaw! Ano ginagawa mo rito? Isama sa ano? Layas! At huwag kayo magsisimanik dito! Naku! Talagang tatantabi ko kayong pinam... Tama na, kuya! Tama yung sinasabi mong yan. Pero, ang maigi yata eh, antayin muna natin yung anak ko si Chito. Kaya na ang bahala mag-usap. Good evening pa. Oh, Chito. Good evening. Mukhang naiinip na kayo, Mr. Calderon, ha? Kahit gabi, naniningil kayo. Chito,
Hindi naninigil si Calderon. Meron lang kami pinag-uusapang importante. Kung importante, ibig sabihin nun pera. Huwag kang bastos, Chito. Nagpunta rito si Calderon dahil may binabalak siyang negosyo. Inaaya niya akong kasosyo. Ano na namang racket yun? Lupa. Bibili kami ng lupa. At gagawin namin subdivision. Balita ko yan ang pinagkakakwartahan ngayon sa ibang lugar. Saan naman kayo bibili ng lupa? Dito sa atin. Marami ba kayong pera at naisip niyo yung bagay na yan? Kami nang bahala ng Papa mo ron. Nakakasiguro ba kayo na ibebenta ng mga tao rito ang kanilang mga lupa? Subukan natin bilhin. Ngayon kung kaya nila pagbili, doon ka namin kakailanganin ng Papa mo. Alam kong doon ka eksperto sa mga ganyang sitwasyon. Nena, narito na po ang gatas niyo. Janena? 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 Papa! Papa! Bakit? Papa? Si Janena patay na ho. Father, hindi ka pa pala tutulog, iho. Medyo naglilibang-libang lang, ho. Hindi pa kasi ako inaantok, eh. Napapansin kong lagi mong tinutugtog yan. Bakit? Naaalala ko kasing nanay ko, eh. Eto ang madalas niyang kantahin sa akin pag pinatutulog na niya ako. Anak, habang ginugunita mong yung ina, ay lalo ka lang makakadama ng pangungulila. Pahinga ka na. Ay na. Inumin niyo na itong gamot niyo. Nay,
Ba't madalas kayong lagnatin? Baka pagod lang ako, anak. Kasi naman kayo, pagkatapos maglaba, mamamalansya kayo kaagad. Teka nga pala, ano pa ang sasabihin niyo sa akin, Inay? Alam mo, anak, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo to. Pero kailangan gawin ko. Bakit di niyo sabihin sa akin? Maintindihan ko naman yon. Ano yun? Anak, mula nang makulong ang kuya mo, nagbabayad na ako sa abogado. At dala ng malas na inabot natin, may isa akong bagay na nagawa na alabis mo ikalulungkot. Naipagbili ko na ang piano natin para may pambayad sa utang. Hindi bali, Inay. Naintindihan ko kayo, Inay. Di na muna ako mag-aaral ngayon. Ganda! Magdali. Ikaw! Baba na! Dali! Baba na!
nangyari sa'yo? Diyos ko, bakit ka nagkaganyan? Iho, huwag mo alisin yan. Father, pinamot ka dahil sa nangyari sa'yo. Father, ba't ayaw niyo akong sagutin? Ba't ayaw niyo sumagot, Father? Ayon sa doktor, napinsala raw ang optic nerve ng iyong mga mata. Maaari ka raw mabulag. Huwag sanang masisira ang loob mo. Tibayan mong pananampalataya mo sa Diyos. Kung sakalit magkaganon man, idadalangin kong ituro sa atin ang paraan kung paano mababalik ang liwanag ng iyong mga mata. Hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala ka sa Kanya. Santos. Si Padre Anselmo. Kumusta kayo, Padre? Anak, naparito ako para makipagsapalaran. Ang gusto kong sabihin baka ibig mong ipagkaloob ang iyong mga mata sa isang kulang palad na nawalan ng paningin. Dinaramdam ko po, Padre. Ayoko mamatay nang walang tanglaw sa aking paroroonan. Saan man ako mapunta? Naunawang pagpalain ka ng Diyos at naway patawarin ka sa iyong mga nagawang pagkakasala. Padre, doon naman tayo sa kabila. Anak, kaya ako napasugo dito. Nababalitaan kong pagiging mapusok mo. Madalas ka raw mapaaway. Inay, kailangan. Para tumagal ako dito. Dahil kung hindi, uungguin lang ako ng mga tao rito. Anak, paano ka makakalaya agad? Kung ganyan ang ginagawa mo, magtatagal ka rito. Inay, dalawang bagay lang magagawa ko dito sa loob. Tumakbo o lumaban. Nay, huwag na kayong umiyak. Wala na tayong magagawa Ano? Papatayin na ako, bubulagin niyo pa ako. Hindi na! Anak, kung ayaw mo, hindi naman kita pinipilit. Talaga? Kahit sa impyerno ako mapunta, gusto ko makita si Satanas. Pasensya na kayo. Sa palagay ko, Padre, hindi na dapat kausapin ng taong ito. Hayaan nyo. Oras na may magkaloob para magbigay ng kanyang mata, ipaalam ko agad sa inyo. Alam mo, Kuya, namatay na si Doña Nena. Ha? Kailan, Nay? May 2 buwan na ngayon. Si Chito at ang kanyang ama ang naghahari sa ating lugar. Talagang gusto nilang sulungin ang lugar natin, ha? Hindi lang yan, Kuya. Marami na sa lugar natin. Ha? Totoo ba sinasabi ni Ana? Totoo yan, anak. Pagmula nang mamatay si Doña Nena, ay nagsimula nang mamili ang mag-amang yan ng mga lupa. At hindi lang yun. Dinadaan nila sa pananakot. At kinukuha sa mababang halaga. Maraming lupa.
Aanin naman nila yun. Ewan ko ba? Balak yata magtayo ng imperyo ng mga hayop na yun eh. Nay, kahit anong mangyari, huwag niyo bibenta ang lupa natin. Pinapangako ko sa inyo. Magpapakatino ko para makalaya ako agad. Ha, Nay? Kahit anong mangyari, hindi ko pagbibili ang lupang yun, anak. Tandaan mo, pinangangako ko sa'yo. Guto. Mukhang nagiging matulog ang pangalan ni Dan Biroya. Mukhang sinasapawan ka. Bibilang ng araw ng hayop na yan. Badong, nasabi mo na ba sa kabilang shelter ang plano natin? Oo, alam na nila. Anak, mag-almusal ka na. Eto, may gatas sa sariwa. Salamat ho, Father. Yung gatas na lang ho. Wala pa kasi akong ganang kumain. Oh. Iho, lakasan mo ang loob mo. Alam ko kung bakit ka matamlay. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Tapatin niyo ako, Father. May pag-asa pa ba akong makakita muli? Malaki, anak. Sa operasyon, wala tayong problema. Isa nga lang, hanggang ngayon wala pa akong nakakausap na taong siya magbibigay siya ng mata. Pati kayo, Father. Nahihirapan sa problema ko. Andy, huwag mo akong intindihin. Alam ba, Iho? Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Pati sa mga bilanggo, lumapit na ako. Hindi ko na pinipili ang mga taong lalapitan ko. Basta't ang mahalaga sa akin, makakita ka. Padre, may humanap po sa inyo. Mga pulis daw. Sargento, tuloy kayo. Magandang umaga po, Father. Meron po kaming dalang magandang balita. Ano yun? Nahuli na ho namin yung gustong magnakaw sa simbahan. Nasisiguro ba ninyong siya ngayon? Umamin na ho, at saka tama sa lahat ng mga detalye sinabi ni Andy. Gusto ko sanang malaman kung isasampa natin ang demanda. Kung ako ang tatanungin niyo, wala na ho sa akin ang pinatatawad ko na ho sila. Ikaw ang masusunod, anak, kung yan ang pasya mo. Pero Andy, kahit pinatawad mo na sila, mayroon pa rin silang pananagutan sa batas. Ano pa ang dapat natin gawin ngayon? Malaking project ito, Calderon. Kaya, kinakailangan natin sa malaking lugar para matuloy ang farmland subdivision na ito. Tulad ng sinasabi ng Architect Season, kailangan mabilis tayo sa pagpapatayo. Sa tingin ko nagiging mabagal tayo. 3 pirasong lupa pa lamang ang ating nabibili. Ewan ko bakit, Chito. Mukhang hindi mo yata naasikaso yung trabaho mo, ah. Tulad nung kay Mang Emong. Kamusta? Matigas ang ulo pa. Ayaw pagbili. Chito, tandaan mo, ah. Walang matigas na hindi napapalambot. Kung ganyan ba pa na binibigyan mo ako ng ghost signal, alam ko nang gagawin ko. Dito kami isinilang. At dito rin kami mamamatay. Hindi ho pinalalayas. Binibili ho, Aling Sedes.
Pwede naman kayong tumira sa ibang lugar, Sa halagang ibig ninyo, na pwede lang tirhan ng mga baboy. Nay, di ba sabi ni Kuya Dan, wag daw natin pagbibili ang lupa natin? Dinaramdam ko, Mr. Nable. Pero yun ang susundin namin. Aling Sedes, huwag na sanang humantong pa tayo sa hindi magandang usapan. Hindi kami natatakot. Amin ang lupang ito at may karapatan kami. Chito. Ako nang bahalang makipag-usap kay Alan Celes. Pag-isipan mo rin mabuti ang sinasabi ni Chito. Buo na ang aking pasya. Hindi ko pagbibili ang lupang ito kahit ano ang mangyari. Ganun, Baka magsisi kayo pag nagkataon, Aling Sedes. Hoy! Ba't sumingit ka? Nauna ako sa'yo sa pila! Tratado ka ba? Gutom na ako, Hoy! Ikaw! Ba't hindi ka sumunod sa pila, ha? Tratado! Balik! May tama ito! Tama! Tulungan ako! Relax! Ano? Tayo! Tayo! Pusok! Bakit ka ba? Pusok! Go! Go! Bilis! Pusok! Go! Bakit mo? Pusok! Andy! Gumising ka. Matutuwa ka rin sa ibabalita ko sa'yo. Halika, iho. Meron nang magbibigay sa'yo ng mata. Tinawagan ako ng superintendente. Saan ho galing? Sa isang bilanggo. Tinawagan ako ng superintendente, pinapupunta ako sa Muntinlupa. Sasama na ako ngayon sa inyo, Father. Aba, hindi. Kailangan abutan ko yung bilanggo ng buhay. Kaya bukas ng magang-maga, aalis ako. Po. Magandang umaga po. Magandang umaga po naman. Padre, siya po ang sinasabi ko sa inyo. Si Dr. Pablo. Gusto kayo? Mabuti ho. Pwede ho bang makausap ang pasyente? Pwede ho. Iho, ako si Padre Anselmo. Kaibigan ko si Superintendent Reyes. Nasabi sa akin ay pagkakaloob mo raw ang iyong mga mata. Opo, Padre. Kung sakaling mamatay ako, ang pagkakaloob ko, ang aking mga mata, sa sinong kailangan sa pamamagitan man lang ito. Siguro naman mapapatawad ako ng Diyos sa mga nagawa kong kasalanan. Magandang yung layunin. Pagpalain ka ng Diyos. Padre, baka ho tayo gahuli sa oras. Kailangan hong maipadala na siya sa Maynila. Nurse, prepare the ambulance. Doktor,
Kumusta ang operasyon? Well, actually, matagumpay naman ang operasyon. Si Dan Beroya, Patay na siya. ang kanyang bangkay. Kinuha ng bureau at dinala sa probinsya. Sige po. Iho, dahan-dahan mo idilit ang imong mata. Eto, nakikita mo ba? Eto. Sabihin mo kung wala ka nakikita. Eto, iho, nakikita mo? Eto. Dok, may naaninag ako. Laro siya yata galing. Talagang malakas yung matanda sa papa mo. Pinangarabas yung kotse, oh. Teka nga muna. Bakit ba lahat ng lalaki nagpupunta rito yung pinag-sesyonosan mo? Ang baka unahin mo kay Rosie? Hindi naman ho sa ganun, Aling Aring. Tataka lang ho ako, ba't nakita ko siyang galing dito? Oh, ano masama nun? Kakilala naman namin siya. Bakit? Kayo lang ba magkakilala? Ba't ho kayo nagagalit? Tinatanong ko lang kung bakit galit. Kung gusto mo talaga malaman kung bakit nagpunta rito si Mr. Calderon, nagpaluto siya sa amin dahil nakaburol ngayon ang bangkay ni Dan. Marunong rin pala makisama si Calderon. Galante. Sabihin natin may natitira pang kabutihan sa kanya. Patay na pala si Dan Beroya. Kailangan magpadala ako ng bulaklak. Rosie. Aling-aling, aalis na ako. Diyos. Celes, huwag mong pagkadibdibin mo. Talagang dahil. Celes, may mga bisita ka. Mga bata ni Chito. Siya nga ho pala. Ito ang pinibibigay ni Chito. Kunin mo na, Celes. Kahit pa paano makakatulong sa inyo. Sige ho. Sa labas muna kami. Tumala kami.
Ingatan niyo itong bata, ha? Opo, sige po, Padre. Sige. Bye-bye. Hoy, sige, mag-ingat kayo. Oh, papakabait kayo, ha? Palahin kayo ng Diyos. Oh, sige. Padre, yung pong tungkol sa kasal. O, puntahan niyo na lang ako rito. Opo, Padre. Oh, kabayan kayo ng Diyos. Magandang gabi sa inyo. Kumusta? Ba, napapansin kong wala si Lisa. Hindi na ba siya babalik? Babalik ko. Kaya lang ho, nasa abroad pa. Nasa honeymoon ho. Magandang gabi, ho, Mrs. Naku, Andy. Siya nga pala, ipinasasabi ni Lisa. Sorry daw, hindi kanya nadalaw nung operahan ka. Kasi, isinama siya ng napangasawa niya patungo abroad. Wala ho yun. Nakalipas na naman ho yun eh. Father, papaalam mo sana ako eh. Sasama ako sa mga kaibigan ko. Ha? Oh. Alam niyo, Padre, napapansin kong malaking pinagbago ni Andy. Oo nga ho, napakalaki ng ipinagbago niya. Bueno, kayo naman ay parang hindi na iba sa akin, ano. Tatanggapin ko na ako man ay nagtataka. Napakalaki ng pinagbago ng batang yan. Hindi ko malam kung ano sumapi sa kanyang katauhan. Nay, kumain ka na. Wala akong ganang kumain, anak eh. Lalo kayong magkakasakit niyan. Sige na, anak, kumain ka na. Kasi naman kayo ayaw niyo pa magpagamot eh. Wala tayong pera, anak eh. Nay! Nak, ano nangyari sa'yo at napasigaw ka? Nananaginip po ako. Ilang gabi na ho to. Anong napanaginipan mo? Tungkol sa isang mag-ina. Tinatawag ko nila ako. At kailangan doon lang tulong ko. Ang hindi ko lang maintindihan. Kung bakit wala silang mga mukha. Puro mga boses lang naririnig ko. Alam mo, iho, sa katotohanan ng panaginip wala akong alam. Pero hindi nangangahulugan yun na hindi ako naniniwala. Hindi kayang napapanaginipan mo yung namatay mong magulang? Ewan ko, Father. Father, gusto ko magpaalam sa inyo kung papayag ko kayo. Hahanapin ko yung mag-ina. Dahil alam ko hindi ako matatahimik hanggat hindi ko sila natatagpuan. Ikaw ang bahala, iho, kung yun ang makapagpapatahimik sa'yo. Pero saan mo sila hahanapin?
Parang may nagtutulak ko sa akin kung saan ako dapat pumunta. Hindi ko kalilimutan lahat ng bilin niyo sa akin, Father. Palagi ka sanang tatawag sa Panginoon Diyos. Siya ang papatnupay sa iyo at sa iyong misyon. Lahat po ng pasaherong sasakay sa bus number 2084 patungo San Vicente. Aalis na po. Oh, kaya na iyo. Anak, mag-iingat ka sana. Anong mga oras na gusto mong magbalik? Bukas ang simbahan para sa'yo. Opo, Father. O siya, pagpalain ka ng Diyos at hari namang matakpuan mo sila. Tama tayo sa loob. Marian. Hindi Maria ang hinihiling mo yan. Isipin mo na lang, dahil sa kapirasong lupa, masisira ang proyekto natin. Yan lang naman ang hinihiling sa inyo. Total, hindi naman makakasira sa plano. Nahihiman ka na ba? Alalahanin mo ha, Rufo. Subo-subo na ako sa negosyong ito. Alam mo, Papa, kaya nagkakaganyan yan. Malaking gusto niya kay Aling Cedes. Mr. Calderon, kung ang problema mo, babae, sabihin mo lang sa akin kahit ilan ibibigay ko sa inyo. Ang pinagtataka ko lang sa'yo, kung ano nakikita mo sa matandang yun. Naawa ko sa bata. May damdamin din. Narinig mo sinabi, Papa. Marunong din pala maawa si Mr. Calderon. Ako'y nagtataka sa'yo, Rufo. Biglang-bigla ang panlalambot ng loob mo. Dahil lang sa isang babae. Totoo siguro ang sinasabi nila. Lahat ng bagay may katapat. Ngayon, kung hindi niyo ako mapagbibigyan, kayong bahala. Masyado tayong binibigyan ng sakit ng ulo ng kaldero na yan. Anong gusto mong gawin ko? Tumahimik ka na muna. Alam mo, maraming nalalaman yan si Calderon tungkol sa atin. Ano pa naman? Alis dyan. Pare, andito tayo. Sineselebrate natin ang birthday. Ilan taon na yun? Huwag na natin pag-usapan, pare. Huwag na natin pag-usapan ang edad. Basta tayo narito, tayo uminom. Okay. Okay, pare, okay lang. Tika, pare, sandali lang. Kulang pa yata ang... gusto pa yata yung umorder, pare. Ba? Sandali lang, tol. Jingle lang ako. Pare, bawasan mo yan. Ay, sige. Di ba nakikisalis ko? Oh? Yeah. Halika. Siguro nagugutom ka, no? Ha? Opo. O ba, pakain natin, pare. Gusto mo ito, ha? Oh. O, sige. Huwag ka na Sige, maya. kamiya. Sige. Sige lang. Huwag ka maya. Salamat po. Sampaing bata ka, no? Akala mo siguro hindi ko nakita, no? Kinuha mo yung suklay namin doon. Hindi Ano, po, hindi po. Nakaso! Taka na! Tarantadong bata to, ah. Mama, bakit ho ba? Ito sukli namin eh. Kinuha na itong bata. Teka! Mama! Yun ho kasi anak ni Ay, Aling yung bata ka! Cedes eh. Ha? Halika! Hoy! Mama, sandali lang ho! Baka kayo! Hoy! Saan mo na? Pare, nasasaktan yung bata. Tarantadong bata yan, eh. Ninakaw to sukli namin. Ne, totoo bang ninako mo yung pera? Opo, bibili ko po ang nanay ko ng gamot.
Dito ko sinabi ko, halika! Pare, baka pwede naman maayos to. Ayos, halika! Bakit? Pwede ba? Huwag ka makialam dyan. Bumalik ka dito! Daya mo sila! Sabi nga, daya mo sila magbasag ng ulo! Basta lahat ang babasagin! Lahat ang babasagin! Lahat ang babayaran nila! Ne, saan ka nakatira? Doon ho, malapit lang dito. Oh, huwag ka nang umiyak. Tayo na. Hoy! Ano ba? Bones! Sino yun? Nanay ko po. Ana, ikaw na ba yan? Opo. Bakit po? Kilala niyo ba ang nanay ko? Hindi. Halika. Halika kayo sa loob. Ano nga ba pangalan mo? Andy. Halika. Nanay ko. Magandang hapon, no? Ana, sino yung kasama mo? Si Mang Andy ho. Meron akong nagawang kasalanan, kaya nandito siya. Ha? Mariusip na bata ito. Anong ginawa mo, ha? Wala ho. Maliit lang ho na bagay. Naayos ko na ho. Ano ho bang nagawang kasalanan ng anak ko? Kinuha ho niya yung supli ng isang customer ho. Bakit mo nagawa yun, anak? Kasi po, gusto ko pa yung bilhan ng gamot eh. Mrs., wala na ho kayong dapat intindihin. Pinayaran ko na ho yung mama. Dinoble ko pa nga ho eh. Salamat. Pwede ko ba ho kayong makausap ng sarilingan? Pwede ho. Anak, doon ka na lang muna sa labas, ha? At mag-uusap kami ng mama. Maaaring magtaka ho kayo sa akin sasabihin. Galing ho ako sa Manila. Napadpad ako dito sa lugar niyo. Dahil may nahanap po ako mag-inang nangangailangan ng aking tulong. Alam mo nyo, nadisgrasya ako noon. At nabulag. Nawawala na ako ng pag-asa ng merong preso nagpagad na loob na nagbigay sa akin ng kanyang mga mata. Anong kanyang pangalan? Dan. Dan Veroya. Oo. Ikaw pala ang pinagbigyan ng mga mata ni Dan. Kung ipahihintulot ho nyo, pabayaan nyo, paglingkuran ko kayo mag-ina. Mag-ina? Para sa katatahimik ng kaluluwa ni Dan.
Kapatid ni Dan, ha? Imposible. Wala akong alam na ibang anak na lalaki, si Cedes, maliban kay Dan. Kaya hindi ako makapaniwala sa sinasabi nyo. Siguro, anak sa ibang lalaki. Kaya pala hindi sila magkamuka. Ang pagkakahawig lang nila, ay ang kanila ugali. Kialing Cedes ka ito. Kung nandito pa yung piano natin, magpapaturo ko yung tinutug mo kanina. Piano? Alam mo, kuya, magaling ako sa eskwela namin. Paborito pa ako ng teacher ko. Totoo? Oo. Kaya lang, huwag mo na akong pag-aralin. Huwag mo na rin akong bilhan ng piano. Kasi alam ko, mahihirapan ka lang. Hindi pwede. Kailangan makapag-aral ka. Akong bahala sa'yo. Ngayon pang narito na ang Kuya Andy mo. Tao po! Tao po! Aling Rosie! Upo. Salamat. Oo, Ana, bakit? Alam niyo ho, Aling Rosie, kaya ho kami narito kasi po, hingi po kami paumanhin ang kuya ko sa inyo. Kuya mo. Kapatid mo siya? Oo. Oo. Andy, huwag mo sana'y kagagalit, ha? Kasi ang alam ko, isa lang anak na lalaki ni Aling Cedes. Gaya nga lang sabi ni Ana, kaya ako naparito para humingi ng dispensa dun sa nangyari. Nakakahiya sa inyo eh. Ganun ba? Wala yon. Naintindihan ko naman ang kalagayan ng mag-ina eh. Mabuti nga dumating ka na. Kung hindi, lalo lang silang kawawa. Alex, nandiyan pala bumulpi sa inyo. Rosie, baka naman gusto mo akong pakilala sa bisita mo. Hoy, ako si Chito Nable. Pinapakilala ko ng sarili ko. Ikaw, anong pangalan mo? Andy. Andy Veroya. Alex, narinig mo sinabi nito. Kapatid daw ni Dan. Anak sa labas to. Hindi ako nakikipagbiro sa'yo. Tandaan mo. Huwag na huwag ka magkakamaling pakialaman ng pamilya ko. Andy! Chito! Huwag naman kayo mag-away dito! Pwede ba? Igalang ninyo ang pamamahay ko? Kung ayaw ninyong magpakatao, huwag na kayong tutuntong sa pamamahay ko. Lalo-lalo na ikaw, Chito. Hala, magsilayas kayo! Inay, konting lamig. Ano ba lamig? Mga klaseng taong ito hindi dapat igalang! Magsilayas, sabi kayo eh! Pasensya ka na, ha? Nakakahiya sa inyo. Wala yan. Paano? Papaalam na kami.
Kapag ang ina ang pag-uusapan sa pagmamahal ay wala ng papantay. Mawala man ang lahat sa buhay. May isang nagmamahal na tunay. At yun ang inang tanging kayamanan. Puso ng ingay, patis ng pagmamahal. Kung sa buhay mo'y mayroon ka pang isang ina, pasalamat kang labis sa Diyos at mapalad ka. Tao po. Tao po! Andy, ikaw pala. Tuloy ka. Salamat. Pasensya ka na, naglalaba ako eh. Baka na-istorbo kita. Hindi, halika. Matagal ka yatang nawala. Medyo naging busy eh. Nagtatrabaho na kasi ako sa isang tablerya. Mabuti naman nang guminhawa si Ana at Aling Sedes. Paano mo nalaman nandito ako sa bahay? Dumaan ako kanina sa restaurant nyo. Nakita kong wala ka. Hindi na ako nagtanong sa nanay mo. Alam ko naman kasing asar siya sa mga naliligaw sa iyo eh. Oo nga eh, pero hindi naman siguro sa lahat. Si Ana nga pala, pumapasok na ba uli? Oo. Nag-aaral na siya ulit. Pati nga si Ina eh, pinagagamot ko na eh. O di wala ka na palang problema. Meron pa rin eh. Ano pa? Alam mo? Yung problema ko kasi eh. Yung problema ko sa'yo. Problema ba naman yun? Teka muna. Sinasamantala mo naman eh, porke wala si Inay. Yan ang sinasabi ko sa iyong bahay. Teka. Talagang lumang-luma na rin itong bahay niyo. Sira-sira na eh. Bata pa kasi ako nang patayo ito ng itay eh. Marupak na yan ha, mag-ingat ka. Dito siya namamalagyan, binabantayan niya yung mga tanim. Buksan mo. Hindi naman nakakandado eh. Alam mo, Andy, kaya kita dinala rito, may ipakikita ko sa'yo. Nakikita mo ba tong baon na to? Bakit mo sinasara yung pinto? Alam ko na yung iniisip mo, ah.
Ikaw talaga, ha? Bakit? Wala namang masama ron, di ba? Ano bang laman ito? Hindi ko rin alam eh. Nakalak to ah. May susi ka ba? Wala eh. Eh, paano natin bubuksan to? Ito, puwersahin mo na lang. Kanino ito? Baka sa itay ko. Ikaw ba si Andy? Oo, bakit? Sumama ka sa amin sa pisina. Ano bang nagawa ko sa lahat? Pinatay si Rupo Calderon kagabi. Anong kinalaman ko sa pagkamatay nito? Bakit sa akin yung binibinta? Hindi ka namin pinagbibintangan. Gusto ko lang makausap ng aming hepe sa pulisya. Routine check-up lang, pare. Eh kung hindi ako sumama, hindi magagawa ka. Alam mo, Andy, bago ka lamang sa lugar, kailangan makisama ka sa mga pulis. Baka gusto mong... Teka nga muna. Ganito ba talaga ang patakaran niyo? Ang takutin ng tao para sumama sa inyo. Ito dyan. Pinipilit mong kasama mo si Rosie kagabi sa isang lugar. Ang ibig mong sabihin hindi alam ng kanyang ina na ang kanyang anak ay nakikipagtagpo sa isang lalaki sa isang ilang na lugar. Eh yun naman talaga ang totoo eh. Wala namang masama ron ah. Malalaman natin kung nagsasabi ka ng totoo. Pinasundo ko na sila. Malaki ang sabit mo pag nakataon. Guards!
O bakit, Sargento? Bakit mo kami pinatawag? Ipagpamanhin niyo, Mrs. Kaya namin kayo pinatawag. Dahil sa taong ito. Sargento, ano ba kinalaman namin sa taong ito? Alam niyo, Mrs., sang-ayon sa taong ito, siya daw at ang inyong anak ay magkasama ng gabing patayin si Mr. Calderon. Totoo ba, Rosie? Oo, inay. Patawarin niyo ako, inay. Mahal ko si Andy. Kalakit binata naman sila, Sargento. Anong masama kung nagkakaibigan man sila? Siguro naman, Sargento. Maliwanag na sa iyong lahat ngayon. Sige, pwede ka nang umalis. Pero huwag kang maglalalayo, ha? Baka kailanganin kita, eh. Tayo na. May palagay ako, Andy, ganyan din ang ginawa nila kay Dan. Walang duda yun, inay. Diyan mauutak ang mga nable sa paggawa ng masama. Kaya nga, mag-iingat ka sa trabaho mo. Alam mo, traidor ang mga yan. Siya nga pala, may sasabihin sa'yo si Ana. Ana, sabihin mo na sa kuya mo yung sorpresa mo. Alam mo, kuya, matutuwa ka sa ibabalita ko sa'yo. Alam mo, ako napili sa klase namin. Talaga? Oo, Napiling ano? sa recital. Ako tutugtog. Hindi pa alam, pero sigurado na si Ana. Natupad din ang pangarap mo, anak. Hindi nabigo ang kuya Dan mo. Ah, inay? Kasiyahan ko rin yung matupad yung naiwang pangako ni Dan. Siya nga pala, isasabihin mo sa kuya Andy mo. Kuya, bili mo ako ng damit, ha? Bibili natin yung pinakamaganda. Ito, Le Joel. Boss, ang laking bodega na ito ah. Sa inyo ba ito? Oo, bago yung bargo. Hindi kayo maagnap yan. 5,000. Napatay. Andy Viroy ang pangalan niya. Nagtatrabaho sa lumber. Kailan namin gagawin? Ngayon. Paano namin malalaman kung saan siya nagtatrabaho? Saan kayo doon? Nakanda ba kayo? Oo. Good.
kausapin niyong mabuti ang hayop na yan. Lahat ng mapagtataguan niya, puntahan ninyo. Huwag kayong babalik dito kung wala kayong balita. Rosie, makisama sa amin. Ituro mo saan si Andy. Malaking pananagutan niya sa batas dahil pinatay niya si Chito. Wala akong kinalalaman sa sinasabi nyo. Hindi kami nakikita ni Andy. At bakit sa akin siya hanapin? Makakabuti ba? Sabihin mo sa kanya, sumuko na sa amin. O sa mga pulis. Alam mo naman dito tumatanggap ng pagkatalo. Si Mr. Nable. Ang kulit niya naman pala eh. Sinabi na hindi kami nakikita ni Andy eh. Bueno, aalis na kami. Pero kapag nalaman namin, nagsisinungaling ka, pasasabugin namin to restaurant nyo. Rosie. Rosie. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ka ng mga tauhan ni Chito eh. Alam ko, narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo. Ako nga pumatay kay Chito. Pero pinagtanggol ko lang ang aking sarili. Dahil gusto nila akong patayin. Pero mahirap kalaban ng mga nable. Jack, papatayin ka nila. Bahala na, magtatago na lang ako. Saan ka naman magtatago? Maliit lang ang lugar na to. Mahuhuli ka rin nila. Sa lumang bahay niyo. Mabuti pa nga siguro. Hindi kaya makasama sa'yo ang ginawa mong pagtatago? Mabuti kaya sumuko ka na. Para ano? Makulong na habang panahon. Pero wala ka namang kasalanan ah. Nagtanggol ka lang sa sarili. Kung tutusin nga, ikaw pa nga dapat magsumbong sa mga pulis. Malakas at makwarta ang mga nable. Kaya hindi lalabas ang katotohanan. Alam ko yun. Pero bakit sa kanila ka susuko? Sa ibang lugar. Sa Maynila. Makikipagsapala rin ako. Kawawa si Ann at si Inay. Alam ko makanganib ang buhay nila. Kaya hindi ako maaaring umalis sa lugar na ito. Ako nang bahala sa kanila, Auntie. Ang intindihin mo ay ang sarili mo. Mahal kita at ayoko may mangyari sa'yo. Maaari bang ibalita mo kay Inay na ligtas ako? At huwag nila ako alalahanin. Oo. Bukas makikipagkita ako sa kanila. Kawawa naman si Andy. Lahat na lamang ng pasanin namin sa buhay, siya nagdadala. Talagang napakawalang yan ang mga nabling yan. Ayaw nila kaming tigilan. Huwag mo kayo masyado mag-intindi, Aling Sedes. Baka ho makasama sa inyo eh. Ligtas naman ho si Andy sa kanyang pinagtataguan. Pero hanggang kailan siya magtatago? Hindi sa habang panahon, Rosie. Alam ko ho yun, Aling Sedes. Pwede naman ho siyang tumakas eh. Pero ayaw niya lang gawin. Natatakot siya na baka kayo ang pag-initan ni Adornable. Ate Rosie, hindi na lang ako magre-recital. Babantayan ko na lang ang nanay. Matutuloy ka, Ana. Hindi papayag ang Kuya Andy mo na hindi ka makapag-recital. Pwede naman ako mag-recital sa ibang araw eh. Tama ang Ate Rosie mo, anak. Huwag mong bibiguin ang mga kapatid mo. Lalong-lalo na ang Kuya Andy mo. Opo, Inay. At ako na ang bahala sa mga kailangan mo. Salamat po, Ate Rosie.
Marami na kayong araw na inaksaya. Hanggang ngayon, hindi niyo pa siya nakikita. Nandyan lang sa paligid yan. Hindi niya mariiwanan sa Mercedes. Palagi naman kami may espiya sa bahay ni Ceres eh. Ngayon, kung magagawin si Andy ron, tiyak, wala siyang lusot. Naiinip na ako. Bagal ng mga kilos niyo. Sina Adornable yun, ah. Siguro nagulat ka kung ba't ako narito, no? Hindi ho. Ano ang kailangan ninyo? Si Andy nasaan? Pag hindi ka nagsabi ng totoo, madidisgrasya ka. Hindi ko alam eh. Sinungaling ka talaga, no? Talagang hindi ko alam eh. Bitawan niyo yan! Bitawan niyo! Huwag ka maingay, baka marinig tayo. Hindi ako pwedeng bumaba ng bayan, Rosie. Ikaw na sanang bahala sa libing ni Inay. Ako nang bahala doon. Pero, paano nga pala ang recital ni Ana? Matutuloy pa ba? Rosie, pakisamahan mo si Ana sa kanyang recital. Bakit ka nagsalita ng ganyan? May binabala ka bang gawin? Sobra ng kawalang hiyaan ng mga nable. Kailangan matapos na to. Mag-iingat ka. Lumakad ka na.
Ang susunod ko pong tutugtugin ay inaalay ko sa aking ina at kapatid. Ang pamagat po ay Ina. Tuloy mo! Tuloy mo! Pwede ba? Tatapusin ko lang tugtog ng kapatid ko. Dadalhin kita sa ospital. Huwag na.